na tayo dun sa mga kapatid natin na nag-attend dito, na mag-aakay pa na mas maraming tao na hindi pa nakakilala. Kasi after neto, pag kayo nagpatuloy kayo ng formation, laging may, kagaya nung naghahayo sa inyo, bakit ba siya gumagawa ng ganun? Kung tutusin, pwede na siya magluto sa bahay, alagaan yung anak, pero ba't niya ginagawa yun? Kasi nagkaroon na siya ng uhaw sa sarili, na ikalat yung salita ng Diyos. Diba, bakit ba ako magpapakahirap umakyat ng bundok para maghayo? Kasi nga yung uhaw na meron siya. Kasi nga, si Kristo nasa loob niya. Ang lagi naman panawagan ni Kristo, ipakilala mo. Sa Matthew 28, di ba? Yung Great Commission natin, ipakilala ang salita ng Diyos. Pero pag wala yung pagkauhaw ng pagpapakilala mo sa Diyos, medyo kulang pa. We become heirs. Galatians 4:7. Ano po ba yung heir? Hindi po yung hair. Yung heir. Diba? Tagapagmana. Tagapagmana tayo ng kingdom ng Diyos. Diba? Napakalaki nun. Kung tayo, marami tayong persecution, wala tayong property dito, definitely, after this life, kung magiging tapat ka sa Diyos, tagapagmana ka ng kingdom niya. And doon, wala na mga persecutions na nararanasan mo dito. Amen? Marami tayo, sino bang wala? Walang problema. Pero alam natin na in the end of this life, meron tayong mamanahin, yung kingdom ng Diyos. Amen? Yun ang inaabangan natin at inaasam-asam natin. Yung mga naghahayo sa inyo, yun din ang isang inaano nila na nakakagawa sila kasi alam nila, at the end of this road and at the end of this life, magiging tagapagmana kami ng isang napakalaking kingdom. Alam nyo ba, yung isang sinulat ko sa Pathfinder, yung Pathfinder po, magazine po natin yun ng community. Yung mga sumali sa lottery, yung lotto dito, lottery sa States, maraming winners ng lottery sa States na naging milyonaryo. Pero ngayon, after 5 years, nagpa-file na ng bankruptcy. Bakit? Kasi nga, hindi nga nalaman yung purpose Hindi nalaman yung konsepto. Kunyari, pang 5 pisong tao ka lang pala Nakahawak ka ng milyon. Hindi mo alam kung anong gagawin mo dun. Napakalaki nun. Diba? Bakit mo ba, Brad, gusto manalo sa loto? Diba? Yung iba, tanungin mo, yung mga tumataya, bigla kang magtanong doon, ba't mo ba? Kasi gusto ko yumaman. Tapos, ano na? Diba? May end yun Diba? Okay, yumaman ka, peso. Ano ngayon? Pagkatapos, yumaman ka na nga, nanalo ka. Ano sunod nun? Wala na, may question na dun. Parang daanan yan na blanco na, laglag na rin. Pero tayo kasi, bakit mo ba gustong mag-attend? Ba't gusto mo ba maging Kristiyano? Kasi meron akong hinahangad na eternal life na walang hanggan. Amen? Kaya, marami talagang mga challenges din na darating sa atin sa mga succeeding talks din. Marami rin tayong matututunan na talagang ma-value natin kung bakit tayo Kristiyano. Isa kasi ito sa kulang sa Katoliko na sa 1 hour na misa, minsan, Kaya nandito, it's a blessing talaga, yung charismatic movement. Kasi talagang active na mag-promote ng salita ng Diyos na para mas marami pang mga, ito example, lagi sinasabi ni Sister Des, nag-attend kami nung rally, yung community, sumama doon sa rally nung pinalunsad ng CBCP. Naalala nyo yun? Hindi nyo alam? Yung rally na sa grandstand ba yun? Sabi raw, maraming pupunta. Alam nyo yung mga hindi charismatic pa, pagkatapos nung misa doon, nag-uwian. Si Brother Mike nakikiusap, ano ba yan? Akala ko walang iwanan. Ang mga nagstay, yung mga charismatic. Kasi yung mga hindi pa charismatic, minsan, mainipin. 1 oras na misa, ay, naku, tagal-tagal. Pero ang charismatic, tuluyan. Kasi masaya tayo na nagpupuri sa Panginoon. Amen? Kasi lagi tayo may uhaw. Yun yung difference. Doon pala nakita na kung ano yung mga traditional na kandado, ang pagiging Katoliko, at etong mga alive in Christ, yung mga may buhay sa puso. Nais mo bang gumaling?
kagalingan na mula sa ating Panginoong Hesus, katulad nung kagalingan ni William Tan. 3 taon po siyang nakahiga at nakadiapers na nga lang. Pagka-pray over sa kanya ng Panginoon ay nakatayo na at naglalakad na at humahayo pa. At ngayon po ay nakakasimba na po siya. At si Sister Jenny Diloso, pinakita ko na yung result ko. Yun, may nakitang 3 myoma, yung doktora. Kaya pala sumasakit na siya kasi, ewan ko ba yung mga dinadaanan na doon humaharang. Kinabukasan, hindi na siya sumakit. Hanggang ngayon po, hindi na siya sumakit. Siguro po, isa pang dahilan ng kagalingan. Hindi lang yung pagsasakripisyo ko dito, kundi lalo-lalo na yung pagsunod sa ating head servant. Oo. Kasi alam niyo naman po, may isang bagay na parang ang hirap bitawan. Yun nga. Tapos, maraming reason kaya hindi ko mabitawan, ganun. Pero talagang nung nagkaano kami na hindi ko alam na gano'n na pala katindi yung idinudulot ko sa kanya nung pagiging disobedient ko sa kanya. Wala lang sa akin. Diba? Kahit gano'n, kahit feeling ko na parang nababawasan yung responsibility ko dito, pero tuloy pa rin ako dito kasi talagang longing ako sa mga gawain ng Panginoon. Yun ang hinahanap ko. Pero hindi ko po alam na gano'n na pala katindi yung sakit na dinudulot ko sa ating head servant. At alam niyo po, yung pala ang pinaka-dahilan ng kasakitan sa atin, yung hindi pagsunod natin sa ating pinakatataas. Kaya po, sana po maging lesson din po sa inyo na siguro sa lahat ng iniuutos sa ating head servant, siguro yung pagsunod, isang magiging kagalingan sa ating mga sakit. Salamat po. At si Sister Tess Gabukay. Nagpa-ultrasound ako at nakita doon na mayroon akong gallstones. Pinakita ko yung resulta sa doktor. Sabi ng doktor, opera na kasi marami at saka malaki na yung iba. Sabi ko, Dok, ayaw kong magpa-opera. Kasi natatakot talaga ako sa opera kako. Baka naman pwede nating daanin sa gamot na pampatunaw. Bigyan niyo muna ako. Sabi niya, masasayang lang ang pera mo. Kasi uubusin lang ang pera mo sa kabibili ng gamot. Wala rin mangyayari, sabi niya sa akin. Hindi bali, sabi ko, basta bigyan mo ako, samahan ko na lang dasal kasi wala namang imposible kay Lord, sabi ko. Tumawa siya. Kaya binigyan niya ako ng resita. Tapos habang gumagawa siya ng reseta ng pampatunaw, nagtanong pa rin ako, sabi ko, Dok, kung opera, magkano bang magagastos? Sabi ko, mag-prepare ka lang ng more or less 100,000. Sabi ko, lalo akong nahilo, sabi ko, natakot ako, walang pera. Tapos, sabi niya sa akin, sige na, madali lang yan mayroon akong kaibigan na, yan ang expert niya, sabi niya ganun. Sabi ko, Dok, ayoko, sabi ko. Tapos sabi pa niya sa akin, sige, ikaw din, pagka sumakit na yung tiyan mo, tsaka magsusuka ka, magiging 50-50 ang buhay mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi bali na lang, Dok, sabi ko. Tapos, pag uwi ko, may kakilala pa akong doktor, nagtanong din ako kung magkano magagastos. Akala ko bababa, yung pala naging 120,000 daw. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Sa lahat ng mga gamot, ikaw naman ang pinakamahusay, sabi ko. Kaya, sa'yo na lang ako lalapit, kako. Nung nag-vigil ako dito nung last Friday, abang nagpapayad ng langis si Father, parang naramdaman ko yung pagbaba ng banal na espiritu. Sabi ko, Lord, nandito ka pala. Sana lapitan mo naman ako, yakapin mo ako, sabi ko. Tapos, nung linggo, dito ako nagsimba, doon na lang sana ako magsisimba sa amin, kaya lang, dito ako nabubusog. At kinalunisan, ayun, lumabas na yung bato ko. Maraming batong lumabas sa akin. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord talaga sa biyayang binigay niya sa akin.